Unang-una, kaya nagkaganito ang Senado, kauna-unahan na, nilustay natin ang halos 9 na buwan. Ang mga tao naghihintay ng kasagutan kung anong nangyari sa pera nila na ninakaw sa tanghaling tapat. Opo. The 1 trillion scandal in flood control projects. Ano ang ating maidadahilan sa tao na sa loob ng 9 na buwang singkad ni isang pagdinig ay wala kayong ginawa? Basahin ninyo ang social media. Maring ang mainstream media hindi nire-reflect ang katotohanan nito. Pero ang social media, wala nang katiwa-tiwala sa atin ang dahil doon. Dahil pinipilit ng chairman, sabi ko, na hindi siya magpapatuloy ng pagdinig hanggat hindi kami pumipirma sa partial report. Kuya Benny, ikaw ba naging undersecretary ka? Binigyan ka ng isang director mo na pinapipirma niya, ay pinagagawa mo niya. Ito po yung report ko, sir. Pakipirmahan niyo po. Partial pala po ito. Nakita mo, Kuya Benny? Anong klaseng report ito? Kalahati lang. Ano ipipirmahan ko rito? Sir, ito palang hindi, ayusin mo muna. Mahirap na ako. Baka mamaya, pinirmahan ko yan. Pagkatapos, yung palang kalahati, inconsistent pala dito sa kalahating ito, yung nakapirma na ako dyan. Anong sasabihin mo? But hindi po ba yung pagpumirma kay, di ba, parang affidavit yan eh. Bawat pahina, pipirmahan mo. Di ba ganon? Kalahati pa lang yung report, pinapipirma na sa'yo. Pero bawat pahina po, pipirmahan, hindi po. O yung huli lang. Yung huli lang ang pipirmahan mo kasi pati yung pagkakabigay sa amin hindi naman hard copy. Binigyan lang kami ng Soft copy. Hindi soft copy, link USB. lang. Link pala. Binigyan kami ng link. Kami ang magpiprint. Ngayon, ang nakakapagduda ron, wala namang instruction kung kanino galing ito at anong gagawin namin. Ang gusto nila, basahin namin. Pagkatapos, kung pumayag kami, ibibigay nila yung last page. Doon kami pipirma. Paano kung pinalitan yung mga ilang pahina doon na nakapirma lang ako doon sa ano? Hindi naman binigay sa iyo yung... At saka, Kuya Benny, partial pa nga lang eh. Hindi pa yung buong report. O, pag gagawin ng bang kondisyon, ano sinabi ng tao ngayon? Nagalit ang tao. So, doon nagsimula ang kawalan ng pagtitiwala. Totoo bang mausay mag-alaga si Tito Sen? Maaari. Pero sa panig ko, pwede ako magsabi ngayon. At ito'y alam niya. Personal experience po ito. Personal experience ko to. Okay. Ako mismo ang nakiusap sa kanya. Dalawang pagkakataon na kinausap ko siya bilang Senate President. Kasi ako naman, pag lumapit ako sa tao, ang alam ko ito'y makakabuti sa atin. Tama po ang yun. pagpunta ko sa kanya, dahil yung unang pagdinig ni ni Ping sa Blue Ribbon, nagkaroon na kami kaagad ng hindi pagkakaunawaan sa ilang bagay. 3 bagay ang binanggit ko sa kanya. Una, sana Mr. Chairman, huwag ka nagpapa-interview na kung saan ay may pinapanigan ka sa mga respondents natin. Dapat maging objective ka para sa ganun, yung impartiality ng ginagawa natin ay hindi nila questionin. Opo. Tama naman po yun. Nagalit siya, sabi niya, opinion ko to this is my perspective. Sabi niya, tapos pinukpok niya kagad, hindi niya ako pinaraan. Ang isa pa, sana dapat sabihin ko sana, bakit ka pumupunta sa DOJ at saka sa ICI? Ano bang relasyon ng Blue Ribbon Committee? Bakit nakikipag ka sa executive? So lahat ng gagawin mo, hindi namin alam, hindi ka ako maganda 'yon. Oo naman, Pagkatapos, meron ako sinasabing prejudicial question. Aba, inano niya ako. Hindi ba niya alam bilang abogado ang ibig sabihin ng prejudicial question ay ganito? Yung ba technical na meaning ng prejudicial question na ginano niya? Para bang pinamumukha niya sa akin, ito abogado ka pero gumagamit ka ng isang phrase na hindi mo naintindihan. Alam mo, ginamit ko lang yun sa ordinary meaning. Ibig ko sabihin, itong mga ito, nape-prejudice yung ating yung ating ginagawa. Nagiging bias ka rito Ngayon, yun ang unang pagkakataon na pinuntahan ko si SP Soto. SP Soto. Sabi ko, Mr. President, sana kung ma-advisean mo yun na, alam mo na yung bata mo. Sige, sabi niya, huwag kang magalala. Akong bahala. Makalipas ang ilang buwan, ayun, nag-splice siya ng video kung ano-ano pinagagawa niya para palitawin niya na meron akong sinabi na sinusurrender ko ang parte ng ating Philippine territory. Hindi lalong bumigat, pinuntahan ko ulit. Okay. Mr. Senate President, parang hindi mo yata siya nasabihan, lalong lumala, sabi ko. Kaya mo kanya, anin ko na ngayon, sabi niya. Wala rin nangyari. Wala rin nangyari. Ito, hanggang ngayon nagsasalita.
punta ng punta sa media, lahat sinasabi, para lang lait-laitin ako at may ibang kasama ko. So sa tanong ni Kuya Benny, Ba't Kuya Benny, nagkaganito? talagang napakahirap sagutin kasi kailangan lahat magkaroon ng adjustment. Wag ganito. Oo. Pero sa ganitong sitwasyon po ba, ano yung pinakamagandang maging aksyon din nung minorya? Para once and for all, makamove on at po tayo at para mapakita naman sa taong bayan na yung kapakanan talaga nila ang iniisip nating lahat. Sana pumayag silang pag-usapan namin sa plenaryo, yung proposal na hindi naman kami lang ang makikinabang, lahat naman ng membro eh. Oo. Hindi pa nga namin napag-uusapan ano bang balak nyo rito? Ano ba itong sinasabing mga katwiran na ito? Opo. At para sana maipaliwanag namin. Eh sinabi nila kagad eh. O kaya ba kayo nagmamadali dahil alam ang nakalagay sa dyaryo, ilan sa inyo uulihin? Nakakita ka ba naman ng gano'n? At di nakapagsalita ngayon si SP Alan. So kapag kami nagsimula bang Mag-imbestiga. mag-imbestiga ng Blue Ribbon, O, nabanggit din ang pangalan mo eh. hindi ka rin papayag, sabihin Yan. mo nagmamadali kami dahil sa nabanggit ang pangalan mo. Isipin mo, nagkakaganito na kami. Oo. Dapat hindi nga ganun eh. Pagdebatihan namin. Ituloy ko yung pag-aalaga. Yes po. Nagpadala ng sapina do sa Steco mga sa Sandigan Bayan Para po ito para sa... kunin yung SALN ko. Naiwan ko kung yung sa kanila binigay. Palagay ko wala kang opo. kinunan. Oho, So gusto kong itanong sa kanila, tayo ba lahat kinunan ng SALN? Alam po ba ninyo ang proseso kung paano magre-respond sa ganitong klaseng kahilingan ng Sandigan Bayan? Oo. May rules mo ba ang Senado doon? Alam ba? Oh, tinanong ko yung ano, Opo. sabi ko doon sa dating sekretary ng Senado, Dong, sabi ko, si Dong Dong, Mendoza. Dong, Yes, sabi po. ko, sana mag-reply ka dito sa paraan ng ating tuntunin. May tuntunin tayo. Sabi niya, sir, wala naman po tayong tuntunin. Hindi, teka muna, bago ka pa lang eh. Oho. Magtanong ka sa mga, sa mga staff mo. O kaya mamaya ka ako, pagkatapos ng lunch natin, pupuntahan kita. Yun ang ginawa ko. Dala-dala ko yung So may rule talagang rules. merong procedural report. Alam mo kung sino ang nakapirma sa procedural report, kung paano itatrato ang mga SALN namin at kung sino yung nag-access sa mga SALN. Alam mo kung sino nakapirma? Sino po? Si Tito Sen. Senate President ng time na yon. Oh, President siya ng Senate. Okay. Oh, Opo. procedural report 2019. Oho. Ang nakalagay doon, lahat ng nagre-request ng SALN, magbibigay ka lang summary. Ayun, oho. Binigyan ko silang pareho ng sulat Opo. para ipakita ko sa kanila, ito po yung tuntunin natin. Ayun. Hindi ko naman sinabi baka hindi po nyo. Basta sinabi ko lang para magkaintindihan, ito po yung tuntunin. So alam ko po, dapat isinalig nila sa tuntunin ang lahat ng kanilang gagawin. Tama. Opo. O ba't ako bakit na ako yung SALN ko ng ganun-ganun? Oho. Ngayon, ang ikalawang tanong, lahat po ba kami kinuna ng SALN? O ako lang?